It's a healthy Saturday once again dito sa Bantay Kalusugan. Ako po ang inyong host, Dr. Glenna Fe A. Chulay. At pag-uusapan na naman natin, isa na namang napapanahon na sakit. Ito ay tungkol sa biglang nangihina ang kalahati ng katawan. Ito ba ay iba pa sa naputukan na ugat sa ulo? Aalamin natin ang lahat ng yan. Kasama natin ngayon ang isang neurologist at isang sleep medicine specialist. Ay, naku, parang ang dami-dami niyang specialization. Aalamin natin lahat yan ukol sa brain. Yan ang ating pag-uusapang organ ngayon. Andito sa atin ngayon si Dr. Rosalina Espiritu Picar. Hello. Doktora, good morning. Hello, Glenna. Good morning. Alam niyo ho, estudyante ko pa si Glenna noon. Naku, mahalata ang edad natin, Doktora. Huwag na natin pahalata ang yung edad. estudyante ko ngayon, nakikita ko, mga consultant na rin. Naku, Doktora. Pero napakagaling po ni Doktora Picar kasi isa po siyang top-notcher sa board exam. Wow, di ba? Alam ko yan. So, Doktora, ano nga ba ang neurologist? Kasi ang ating mga kababayan minsan hindi alam saan nga ba pupunta kapag na-stroke na o di kaya may namamanhid, nasakit ang ulo, akala nila lahat yan ay connected sa heart attack lang. Kaya cardiologist agad ang pinupuntahan. Ano nga ba pagkakaiba ng neurologist sa cardiologist? Okay. Pag ho neurologist, sa pangalan ho na neuro, ang ibig sabihin po niyan, kami ho ang espesyalista para sa mga sakit sa utak, pati ho sa nerves, no? Yung mga ugat sa Pilipino. Pero ang nerves ho, ay yung nagkukos ng pamamanhid or masasakit na likod o kahit yung mga gumuguhit na pananakit. Pati rin po sa spinal cord. Marami rin pong iba pang karamdaman na sa neurologist pumupunta. Migraine, headaches, stroke, tsaka po yung mga may epilepsy, no? Pati po yung mga pamamanhid nga po ng kamay o paa. So marami pong specialista or subspecialization sa neurology. Pati rin po yung hindi pagtulog o yung mga malakas humilik. Yan po, kasama rin po yan sa isa sa mga subspecialties ng neurology. Kasi maraming may problema ng insomnia. Dahil ba ito sa stress lang o talagang ang hirap makagawa ng tulog. So, nako, marami po yan. Pero sa next natin yan, pag-usapan. Oo, kasi malawak po yan. Kasi maraming questions about sa hindi pagtulog. Opo. Nako, at pag halimbawa nasa classroom, nagde-daydream na sila. Iba naman yun. Opo. So, pag-uusapan natin yan, iba pang topic, Doktora, kaya uulitin natin ang mga ating pagre-record. Kasi kasama doon, nabanggit ang epilepsy. Nako, isa pang sakit yan. At saka, Doktora, yung merong mga Parkinson's. Di ba sa inyo rin? Sa amin din po yun. Yung mga parang bumabagal, nangangatog, pati po yung nagiging ulianin o malilimutin. Kasama rin po yan sa neurology. Naku, Doktora, napakadaming magpapacheck up sa'yo. Masakit ang ulo, hindi makatulog, nagiging malilimutin. Naku, ayan na nga. Ayan po, pupunta lamang sa isang neurologist tulad ni Doktora Picar. So, Doktora, pag-usapan naman natin talaga yung ating topic na stroke. So, ano nga ba ang stroke? Okay, ang stroke ho ay isang karamdaman na nagbubunga ng pagkakaroon ng dysfunction, no, ng brain dahil sa nagkakaroon ng kompromiso yung mga ugat na nagsusupply ng brain. So, pag sinabi niyo hong stroke, ibig sabihin ho niyan ay stroke sa utak, no? Maraming tao kasi akala nila na stroke ay heart attack. Hindi po. Pag sinabi niyong stroke, sa brain po yan. Pag sa puso po, atake ho sa puso. So, magkaiba yun, ha? Stroke sa utak, heart attack, heart nga. Ang stroke ho kasi, dalawang klase yan. Ang isa po ay yung napuputa ka ng ugat. Tapos, yung pangalawa naman po ay yung nababarhan yung ugat na nagsusupply ng brain. Pero pareho din ho ang manifestation nila. Ano po yun? Ano yung simptomas, Doktora? Opo, marami po yan. Basta ho biglaang panghihina, lalo na ng kalahati ng katawan, or bigla hong pagningiwi ng muka, or bigla pong kahit ho yung pag-clumsy lang ho yung isang kamay. Yung parang kapag may hahawakan sila, hindi mahawakan. Nababagsak, o kaya nang namamanhid, no? Basta importante, biglaan. Ang isa rin ho yung naduduling, o kabiglaan na parang nahihilo, nawawala ng balanse,
nabubulol o yung pananalita ay talagang parang hindi mo garalgal, or hindi sila makapagsalita, or yung biglaan na po na hindi niya alam kung ano nangyayari sa kanya. Parang nawala siya sa vision niya. Yes, nawala sa sarili. Hindi niya alam kung sino siya, mga ganyan. Yan. So para ho maalala natin lahat, ang gamitin ho nating mnemonic ay yung tinatawag na cambio. Cambio? Cambio. Cambio yung cambio? Cambio. So ano ho yun? Kamay o paa, yun ho yung K. Okay? So panghihina ng kamay o paa. M po ay yung mata. Yun nga po, naduling bigla o kaya parang biglang nabulag, biglang hindi nakakakita. Mata po yun po yung M. B po is yung bigkas. So yun po yung nangangatal. Ano ba tawag doon? Pagsasalita. Yun, nauutal. Yun ang tama. Okay, nauutal. O kaya yung hindi makapagsalita ng maayos. Ang B din ho, pwede rin po siya para sa balanse. Okay? Tapos, yung oras. Ayan, very important. Oras. Bakit ho importante yung oras? Alam niyo ho kasi, ang brain ho natin, very sensitive yan. Pag nawalan ho siya ng daloy ng dugo, milyon-milyon na brain cells ninyo ang namamatay. At kapag namatay po yan, yun po, no, magkakaroon kayo ng mga deficit na minsan hindi na ho maibabalik sa normal. So bakit ho namin ini-emphasize yung oras? Kasi aside from recognizing the signs of a stroke, yung oras ho very important. Bakit? Kailangan ho pumunta kayo sa Stroke Ready Hospital. Stroke Ready Hospital. Kapag may simptomas na ng cambio. Opo. Kumambyo ka na, dumaretso ka na sa isang ospital. Tama. Na stroke ready. Kasi may mga ospital na hindi kumpleto ng gamit at hindi lahat talaga. Usually the primary hospitals, kulang naman talaga sa gamit yan. Ang Perpetual Hospital ay isang Stroke Ready Hospital. Yeah. So, kami lang po ang Stroke Ready Hospital dito sa Binyan. No? So, very important po yan. Ano ba ang ibig sabihin ng Stroke Ready? Una, aside dun sa gamit, no? Yung may mga CT scan, MRI, meron din hong sapat na kaalaman, no? Ang mga spesyalista doon. Lalo na po yung mga neurologist na trained ho sila sa tinatawag na RTPA or actylysis. Ano bang ibig sabihin nun? RTPA. Opo, yan po ay isang gamot na ibinibigay para ho bumuka yung ugat na barado. So, kapag ho nagkaroon kayo ng ischemic stroke, ibig sabihin, nabarahan yung blood vessel na nagsusupply ng brain, kaya kayo may mga simptomas, meron ho kaming dapat na ibigay na gamot para po matunaw, no, yung bara na yun. So, tinatawag na clot buster. Clot buster, parang ghostbuster, no? Ito naman ay clot buster. So, ibig sabihin po ba nito, doktora, kapag halimbawa, meron ng nanginimay, may mga simptomas na ng wala pa yung O. Importante talaga yung oras kasi kapag tumama ka sa oras, pwede pang ibigay itong clot buster. Opo. So, yung oras ho, very important. Sa yung cambio, hindi ho siya cambio kung wala yung O, no? So, yung oras ho is very important. Bakit? Dapat po, pagdating nyo sa ospital, ma-assess na kayo ng specialista, magawa ho yung CT scan. Kasi nga po, dalawang klase ang stroke. Para malaman namin kung kayo ay kandidato para doon sa RTPA. Tapos po, dapat po ibigay yung gamot sa loob ng 4.5 oras. So, 4.5 hours. Kapag lumagpas ho kayo doon, hindi na ho namin pwedeng ibigay yung gamot kasi hindi na safe. So, Doktor, may question po ako doon sa 4.5 hours na golden period. Ito ba ay simula sa nagsimptomas ang bilangan o pagdating sa ospital? Pagdating simula sa simptomas. So, kailangan alam nyo kung anong oras nagsimula na manhid, nangiwi, kung ano man na nangyari sa kanya para mabilang sa 4.5 hours na maibibigay yung gamot. Kaya napaka-importante ng oras. Kaya po, pag naramdaman nyo na yung simptomas, wag ho yung obserbahan natin. Naku, yung obserbahan ho, mas magkakaroon tayo ng problema. Obserbahan nyo ho sa loob ng Stroke Ready Hospital. Tatandaan po nyo, tawag nga ho namin dyan, time is brain. No? Ibig sabihin, kada segundo,
kada minuto po ay importante para ho masalba natin yung inyong brain cells. Kasi kapag mas matagal ho kayong pumunta sa ospital, kahit ho nasa loob pa kayo ng 4.5 hours, nagkukos na ho tayo ng damage. Oh. So very important, yung onset ng symptoms, yung simula ng simptomas, pumunta na ho kayo kaagad sa ospital na stroke ready. Kasi pag ho ganyan, dapat ho within 1 hour or within 1.5 hours, nagawa na ho namin yung scan, nabigay na namin yung gamot. Mas maliit ho yung damage. Yun. Kaya mas malaki ho ang chance na magre-recover kayo ng completely. No? So, ibig sabihin, doktora, mawawala yung pag totally na wala yung Opo! weakness. Yes! Opo! Oh. Kaya nga po yung mga pasyente namin na mapalad na pumunta sa ospital ng nasa tamang oras, pag nakita nyo ho ngayon, di nyo akalain na na-stroke. Para hong normal na normal. Kasi po, una, mas malaki ho yung chance nga dahil maliit ang damage control, no? Mas maliit yung damage, mas mabilis po yung recovery. Kahit ho, hindi sila completely nagre-recover, para hong magic yan. Pag nakita ho ng mga residente ko, pag ginagawa namin yan, tuwang-tuwa sila eh. Kasi habang binibigay niyo yung gamot, makikita nyo yun yung paralisadong tao, lumalakas. No? Biglang gumagalaw. Yes. So, doktora, ito yung injection na pinapadaan sa IV. Sa IV po. So, meron po siyang tamang paraan ng pagbibigay. Hindi ho lahat ng ospital ay may kakayanan para ibigay itong gamot na ito. Kaya nga ho, ini-emphasize namin na dapat pumunta kayo sa ospital na may kakayanan na gawin ito. Madalas ho kasi may nakikita kami, no? Pumupunta yung pasyente sa tamang oras, pupunta sila sa pinakamalapit na ospital sa kanila. Usually, tama naman yon. Ang problema, nando sa ospital na hindi naman, walang kakayanan para ibigay yung gamot. Walang MRI. So, gagawin doon, obserbahan. Tapos, tsaka ho, ililipat sa amin. At lampas na yung 4.5 Kaya ho, talagang napakasayang. Kaya, kailangan ho, hindi lang ho pumunta sa pinakamalapit na ospital. Pumunta ho kayo doon sa Stroke Ready Hospital. At saka kasi, doktora, yung availability ng gamot. Yes. Oo. Hindi ho lahat ng tao, lahat ng ospital ay may gamot. Pangalawa, ang pinaka-importante ho, yung expertise ng pagbigay ng gamot. Kasi tatandaan nyo, yung gamot na yung clot buster. So lahat ho, no, tutunawin niya. So kung hindi ho tama yung pagbibigay ng gamot, pwede ho mag-cause ng bleeding. Ayan, yun ang pinakamahirap na side effect. Pag nagkamali ng bigay, ay maaring mag-cause ng damage na pagdurugo sa brain. At pagkamatay. At eventually, pagkamatay pa. Pero doktora, baka ba pati mga taba nila matunaw dyan? Ay, hindi. Ako, Diyos ko, kung meron lang yun, no? Ginawa ko na yan, no? Pero so, wala. doktora, tanong natin, yung clot buster na yan sa brain diretso. Opo. Paano yung sa mga, kung may baraman sila sa, let's say, sa may heart, o kasama okay. ba? Actually, alam nyo, yung technology na yan, nagsimula ho talaga yan sa heart. So, sabi ko nga, laging magpinsan ho yung blood vessel sa heart tsaka sa brain. So, yung technology na yan, nauna hong na-pruweba na effective sa heart. So, ginagamit din po siya sa heart attacks. Pero ngayon ho kasi, ang mas popular na paraan ng paggamot ng heart attack ay yung angioplasty. Talagang binubuka, no? Binubuka yung blood vessel. So, ngayon, hindi na masyadong ginagamit itong RTPA, more of kami na po ang gumagamit. Kasi as of now, meron din po kaming capacity dito sa Perpetual na gawin yun, no? Na tanggalin yung bara sa brain mismo. Pero yun nga lang po, mas may mahal, tsaka syempre, yun ho, talagang super specialization. Tsaka binubuksan pa ba, doktor? Yun thrombectomy. Hindi po. Hindi po yan binubuksan yung brain. Dinadaan ho rin sa ugat yan. Tapos po, parang sinusungkit yung bara, inihilang tapos palabas. hihilahin. Opo. Ganun na ngayon ang mga teknolohiya. Ipapasok na lang sa ugat, sinusungkit na lang, parang mga bayabas na lang yan. So, pero bakit pa tayo pupunta doon sa pagnunungkit? Kung pwede namang palang, may i-inject lang sa ugat, basta lamang tama sa 4.5 hours. Kaya sundin ang cambio. Cambio. Kung kayo naman ay Inglesera, Meron ba? Ano yan? Meron din naman ho sa English. Ang tawag naman ho, be fast. Be fast. Be mabilis. Mabilis. Okay? O yan. Be fast. So, be fast. Ganun din ho.
B is balance. Okay. E po is eyes. So yung nabubulag o naduduling. Yung F po is face. So yung nangingiwi yung mukha, no? Facial asymmetry. A po is arms and legs. S ho yung speech, yung bulol, or hindi alam yung sasabihin. Tapos T ho is time. Ayan, tama. Be fast, magkumambyo para diretso na sa ospital na stroke ready. Para ma-assess ka agad at mabigay na kaagad kung ito ay hindi bleed, kung bumara lamang, ay matunaw na kaagad-agad at mas maganda ang recovery. Maaring hindi ma-paralyze ang kalahati ng katawan. So, napakagandang teknolohiya. Nasasabi ba natin new technology talaga siya? Alam nyo, hindi na ho siya new technology. Pero sa buong mundo, yan na po yung tinatawag na standard of care. Ibig sabihin, talaga hong dapat lahat ng pasyente na nagkaroon ng stroke ay dapat magkaroon ng pagkakataon na mabigyan ng gamot na ito. Standard of care. So sabihin, wag ho kayong maging masaya na oobserbahan lang kayo ng inyong ospital at ng inyong doktor. Pumunta po kayo sa ospital na may magagawa para sa inyo. Kasi yun po yung tinatawag na standard of care. Sabihin, ka-level ho siya ng standard sa Amerika, sa Europa, sa ibang parte ng daigdig. Kasi yun po talaga yung dapat gawin, no, sa lahat ng pasyente na mayroong ischemic stroke. So, napaka-importante na nagagawa na yan dito sa Perpetual Hospital. The only hospital in Biñan. Yes, we're the only stroke hospital. Ready. Na merong gamot po na available 24/7. At pati ang mga espesyalista available 24/7. Opo, yes. Kasi po, meron po kaming internal medicine training program, meron din po kaming cardiology fellowship program. So marami pong mga subspecialties. Tsaka po kami talagang one phone call away. Pupunta ho kami rito para dyan. Actually, dito lang natin masasabi na merong 24/7 na nagbabantay ng mga espesyalista sa mga inyong pasyente. Di ba, Doktora? Hindi po yung mga tinatawag na moonlighter. Oo, yung kasi when we say ordinary hospital, ito ay yung mga general practitioners na lahat titingnan. Ngunit dito sa Perpetual Hospital ay puro espesyalista ang nagtumitingin at nagbabantay 24 hours, 7 days a week sa inyong mga pasyente. Tama po. So, ayan, Doktora, napakaganda naman ng bagong technology. O hindi na bago Ngayon lang na i-apply dito sa atin na talagang ating pinupush. Kasi importanteng malaman ng ating mga kababayan, ano nga ba ito? At meron ng mga solusyon. Pero Doktora, ito yung ischemic, di ba? Opo. Ano naman yung hemorrhagic? Yung hemorrhagic stroke po, yun po yung may pinuputukan ng ugat sa ulo. Yan po ay dahil sa hindi kontrolado na high blood pressure. So hypertension po, silent killer ang tawag dyan. Kasi minsan, may mga pasyenteng 200 na yung BP, walang nararamdaman until they have a stroke. So isa po yun. Yun yung pinaka-common, no, na cause of mortality actually, intracerebral hemorrhage. Yun yung may pumuputok na ugat sa ulo. And usually, it's because of hypertension. So ano po nararamdaman nila? Ganun din ho. Kaya nga yung symptoms nila is essentially the same as yung mga nagkakaroon ng ischemic stroke. Kaya nga po very important na pumunta kayo kaagad. Kasi po, ibang-iba yung gamot, no? Kaya kailangan ma-scan, magawa ng imaging na tinatawag para mapiho namin kung hemorrhage ba kayo o ischemic stroke. Dahil yung paggamot ho ay ibang-iba. Magkaiba. Magkaaway yun. Magkaaway sila gamot. Kasi kapag yung isa ginawa mo, like sa hemorrhagic, pinadugo mo, ay, lalo magamot. Yopo, yun ho ang problema. Kaya kailangan mapiho kung anong klaseng stroke ang meron kayo. At saka gusto ko rin po sabihin na madalas ho kasi dumadami yung mga pasyente nagpapakonsulta sa amin pag may artistang namamatay. Ayun, sa aneurysm, di ba? Ako baka may aneurysm din ako. Konting mag-headache, aneurysm na. Iba pa po ba yung aneurysm sa hemorrhagic stroke? Ang aneurysm po ay isang kadahilanan ng hemorrhagic stroke. Pero hindi ho siya
masyadong common, ha? Hindi ho common. Yun lang, masyado siyang sensationalized. Kasi kapag artista ang namatay. Yun na nga. Pero hindi ho lahat ng tao may aneurysm. So, yung aneurysms po kasi, kumbaga, nagkakaroon ho ng paglobo yung blood vessel. Dahil po, minsan sa hindi magandang control ng blood pressure, minsan po congenital. Sabihin, pinanganak sila na mahina yung pader ng kanilang blood parang vessels. Mga mahina, manipis. Kaya po, ang nangyari, pag tumataas yung blood pressure, lumulobo siya. So, para ho kayong may dinamita sa ulo niyan. Wow, parang biglang sasabog. Yes, pwede hong bigla siyang sasabog. Bawa, minsan tumatawa lang, tataas ang blood pressure bigla, manipis ho yung lining ng vessel. Puputok. Ano? Pero that's what you call an aneurysm. So, minsan ho, marami naman hong paraan para makita yan. Tapos, iba rin po yung paggamot. Pero ang pinakamadaming dahilan ng hemorrhagic stroke is really uncontrolled hypertension. So, talagang kailangan kontrolin ang hypertension. Pag sumama pa at nagyakag pa sa diabetes, dadagdag pa yan. Ay, opo. Kaya very important din ho, aside from the treatment na pinag-uusapan natin ngayon, syempre ina-emphasize din namin ang prevention. Kasi syempre gusto mo, huwag ka nang mag-stroke, di ba? So ano ho ba yung mga paraan para ma-control yon? So syempre, may mga factors na hindi natin pwedeng i-control. Tulad ng pag-edad. Sad to say. Pag nag-age ka, medyo humihina na yung mga materyales mo sa katawan. Pero ipagpasalamat mo, nag-iedad. Yo po, salamat. Tama. You're living a long life, which is a blessing. So, age lang po ang hindi natin makokontrol. Pero a lot of the other factors are what we call modifiable. Pwede ho natin i-control. Ano ho yun? Pinakauna is hypertension. Yung hypertension, makokontrol mo ang iyong blood pressure. Opo. At saka ito i-emphasize namin ha, hindi ho porket umiinom kayo ng gamot sa blood pressure is enough. No? Kailangan i-check nyo yung BP nyo. Kasi minsan, habang tumatanda kayo, maari yung maintenance nyo 5 years ago, hindi na ho tama or sapat. So, kailangan i-check nyo yung blood pressure nyo. So, kahit sa bahay, yung digital, or kahit sa inyong health center. Yes, libre. Blood pressure, no? Tapos, pag nakita nyo yung lagpas kayo, no, ng 130/90, pumunta ho kayo sa inyong specialista. Cardiologist, internist, kahit ho yung neurologist. Usually, lahat naman ho ng doktor may kapasidad para gamutin ang high blood pressure. So, yun po. So, aside from taking the medication, kailangang i-monitor pa yung blood pressure. So, ano pa yung susunod na preventable na risk factor? Diabetes. Okay. So, alam nyo, napakalungkot ho, pero ang katotohanan, dumadami po talaga ang may diabetes dito sa Pilipinas at dito sa ating parte ng mundo. Dahil ho, maraming sumisexy, katulad ko, tumataba. Masarap kumain, doktora. Ay, sinabi mo. Sabi nga kayo, sarap yung bawal mga lechon. Sabi ko nga, wish ko lang na lahat tayo ganyan ang katawan, no? Dr. Glena, no? Sexy. Pero yun nga po, so, kung ayaw nyo magkaroon ng diabetes, ang isa is, iwasan yung tumaba. Okay. Tapos, kumain ng tama, iwasan nyo masyadong matatamis. Pero ang bawa, meron hong lahi kayo ng diabetes, yung nanay nyo meron, mga kapatid nyo meron. Malaki ho ang pagkakataon o chance na kayo ay magkaka-diabetes din. So, kailangan ho, i-control din yan. Ang diabetes, tawag ko nga dyan, yan ang pinakamasamang sakit na pwede nyo magkaroon. Kasi lifetime po yan. Lifetime siya, at ang dami niyang komplikasyon. Hindi ka mamamatay sa diabetes, kundi sa komplikasyon. Tama. Kasi po, yan, naapektuhan ng kidneys, naapektuhan ng mata, naapektuhan ng puso, naapektuhan ang brain, naapektuhan din ng paa, no? Yung mga ugat, yung mga sugat-sugat. Exactly. Pati ho yung neuropathy, masakit, no? Manhid, may tumutusok-tusok. So marami ho talaga siyang komplikasyon. So yan, diabetes. I-recognize nyo, prevent nyo na magkaroon, or kung meron na kayo, gamutin nyo. So kailangan minomonitor din po siya. Pangatlo po, cholesterol. Yan. Ayan, ako, cholesterol. Ang daming mukbang. Unlimited. Exactly. So, pagkain kayo ng kain dyan sa blank baboy, mamamatay tayo dyan, no? Kasi cholesterol, yan ho yung mga nagde-deposito na taba sa loob ng blood vessels. So, kailangan ho kinokontrol din yan. So, dapat ho nagpapacheck kayo ng blood chemistry para makita
na kontrolado ang inyong cholesterol. Meron din ho kasing may lahi na sobrang taas ng cholesterol. So, syempre, diet is always very important. Ano pa? Yun pa hong isa, naninigarilyo. Yan, smokers. Doktora, kasi uso ngayon, hindi na yung cigarette eh. Vape. Ay, pareho rin ho ang risk pareho. Oo, social lang ang itsura nyo. Oo, parang mas modern, mukha kang Gen Z. Oo, pero... Kesa doon sa mga lolong nagtatabako at sigarilyo. Pero pareho lang ang effect. Exactly, the same din po siya. So, very important na don't smoke, no? If you are smoking, stop smoking. Tapos, yung iba rin po is yung sedentary lifestyle. Nakaupo lang lagi. Nanonood ng pandemic? Korean telenovela. Ay, opo. So, hindi ho nag-exercise. So, syempre, lagi namin ina-advocate yan na dapat to at least 10 minutes lang naman a day. No? Go for a walk. Go for a walk. 10 minutes lang. Pag ginawa nyo yung 10 minutes yan, tapos araw-araw, okay na kayo. Very good na po siya. Okay, so may exercise na rin. So, sabi ko nga, yung diet, very important. Na as much as possible, controlled ang sugar, low fat. So actually, sa tawag nga ho nilang best diet para sa brain is the Mediterranean diet. Mediterranean? Ano yung Mediterranean diet na yan? Mediterranean diet, yung mga diet sa Italy, dyan, tsaka sa France. No? Ano medyo sosyalin palang diet. Pero hindi naman ho kailangang mamahalin yung pagkain. Actually, simple lang naman ang prinsipyo nila eh. Una, hindi ho sila mga asukal. Hindi sila mahilig sa matamis. Pangalawa, mahilig sila sa gulay. Yung mga salad, yung green and leafy vegetables, very colorful. Yung mga tomatoes, eggplants, yung may maliliit, iba't ibang kulay ng repolyo, lettuce. Yan ho yung Mediterranean. Pangalawa, hindi ho sila mahilig magprito. Ayun, mga Pilipino. Ay, nako. Sarap ng prito. Prito to death. Sila ho, mahilig sila sa grilled, no? Yung mga iniihaw, no? Umiiwas ho talaga sila sa prito kasi yun nalulubog po sa mantika. At saka, mahilig sila sa isda. Ayun. Hindi ho sila mahilig sa baboy at karne. So, more of fish ang diet ng Mediterranean diet. Tsaka, yung exposure ho nila sa tinatawag na unsaturated fat. So, olive oil, ayun, mga sosyaling oil, olive oil. Pero kahit naman yan ay vegetable oil, canola oil, okay na rin yan. Basta wag lang baboy ang ilalagay. Tsaka mag-deep fry. Deep fry kasi doktora, di ba, mga bata ngayon pa lang, French fries, lahat deep fry. Yun po. Tsaka yan, hindi ho sila mahilig masyado dun sa mga, yun nga, mga fried potatoes, ganyan. Kasi yan, very American ho yan. Hindi ho healthy ang American diet. So, yan po natin makikita, napaka-importante na diet and exercise. Kasi pag nag-diet and exercise, tingnan nyo, bababa na yung blood pressure mo, bababa rin yung sugar mo. So, mabababa rin yung chance mo mag-stroke. Plus, syempre, yung lifestyle mo sa smoking, tanggalin mo na. Doktora, paano yun yung mga umiinom naman ng alak? Ayun din po, isa rin po siyang risk factor, no? Lalo na sa hemorrhage, no? Kasi yung mga malakas ho uminom ng alcohol, nakakalambot po yan ng blood vessels. Ayun. So, mas malapitin po sila sa pagdudugo sa utak. Tsaka, syempre, pag lasing kayo, di ba, mahuhulog-hulog kayo. Kadamay pa yun, mag-fall kayo. Ayan. Magkakaroon po kayo ng bleeding sa loob ng brain. So, alcohol use is also another risk factor. Tsaka diba, doktora, totoo po ba yun sa brain din? Ang alcohol ay parang nawawala something to do with the cells? Kasi diba sa ER, pag mga lasing na lasing, parang sila ay wala talagang memory. Alam. Oo. Well, kapag ho kayo ay chronic alcoholic, no, ang alcohol ho kasi toxic din siya sa brain. Nagko-cause din ho siya ng cells ng certain parts of the brain na namamatay. So, pinaka-common ho yung cerebellum. So, ang nangyayari ho, nagkakaroon sila ng problem sa balanse. And kahit ho hindi sila lasing, ang sama ng balanse nila. Di parang kaya pala kapag doktora lasing, di ba, una pag ganyan-ganyan na yung lakad nila. So, tapos kapag palagi na kayong umiinom,
parang nasanay na yung brain mo na pag gewang-gewang ka, lagi ka nalang lasing. Kahit hindi ka pa umiinom. Namamatay ho yung cells Dahil responsible for namamatay balance. ang mga cells sa iyong brain. For balance. And hindi na siya babalik. Hindi na po. Hindi na po. Tsaka, also, another part of the brain na susceptible sa alcohol is yung memory cells. So, minsan, meron din ho na nagkakaroon ng memory problems. Hindi talaga nila naaalala kung ano yung nangyayari. Kapag ho yung talagang severely alcoholic, kaya minsan may ginagawa sila, hindi na naalala na ginawa nila. Maaga sila magkaroon ng dementia. Pwede po. Ayan. So, mga kabataan ngayon, huwag nyo nang simulan. Opo. Kasi mahaba pa yung panahon na hanggang pagtanda nyo, kung iinuman nyo yon, buti ko tumanda eh. Opo. Kasi kapag with all those vices na nauuso ngayon, yung vape, yung smoking nga, at saka yung alak, doktora, kahit ba brandy yan? O anong brands yan na red wine daw? Okay. May excuses pa kasi eh. So actually, sa mga pag-aaral ho kasi, may certain amounts of alcohol na are considered good for the brain and heart. Brain and heart. And that is only red wine. Red wine lang ho yung may ganong endorsement. At saka, moderate drinking ho hindi ho yung isang bote inumin nyo. So ano ho yung nire-recommend nila? Even for dementia prevention, dapat ho isang baso lang. Hindi ho yung basong malaki Doktora, usapang baso, shot glass, baso na regular, alam mo naman mga kape. Wine glass. Wine glass. Pupunuin? Ano lang ho, usually ho mga 200 ml. Ay, 200 Up to 200 ml. Maliit lang po siya. So, isang baso na wine. Pwede ho yan kahit araw-araw. Pero be careful lang kapag diabetic kasi mataas ang yun din po. Sugar, ng Siyempre, red wine. ikaklaro nyo ho yan sa inyong endocrinologist or diabetologist. Pero sa studies kung kayo ay kailangang uminom, hindi nyo maiwasan. Social drinking. Excuse nila. Go for the red wine. Oh, yeah. Stay away from the beer. Yun ho, lalo mas mataas ang sugar nun. Oo, beer. Lalo na gin, doktora. Opo. Pag yung gin, hindi lang nasunog yung tiyan mo, pati yung brain cells mo. Parang pag sinindihan ka, liliyab ka na lang. Opo. Kaya kailangan very selective tayo dyan. So actually, clean living is always the best way to go. Diba? So, yan po, tamang-tama. Kumambyo ka kapag meron ka ng mga nararamdaman sa cambio and be fast. Tumakbo agad sa ospital dahil meron ng mga solusyon, kailangan ma-assess ka agad-agad kung ito ay ischemic, bumara lang, o may nagdugo, may pumutok na. Kasi kapag ito ay bumara lang, may gamot na pangpatunaw. Pag ito naman ay doktora hemorrhagic, nagdugo na, ano naman ang solusyon? Ay, dalawa hong klase yan. Meron majority naman medical treatment lang. So, ibig sabihin, magbibigay kami ng gamot para humupa yung pamamaga at pressure sa loob ng brain. Ngayon, kapag napakalaki ng bleeding, minsan ino-operahan talaga siya. Mas malaking gastos. Mas malaki gastos. Parang yung kinain mo ng madami, nag-party-party ka, pag pinagsama-sama mo, mas malaki pa ang gastos sa ospital. Opo. Kaya nga yung mga pasyente ko lagi na nagreklamo, Dok, ang dami ko namang gamot. So sabi ko, alam niyo, mas mura yan kaysa ma-ospital tayo. Ma-ICU kayo, or much worse, mamatay kayo, di ba? So, very important. Prevention pa rin. Prevention. So, kung nandyan na yung sakit, ang kailangan mo na lang is prevention ng mga komplikasyon. Yes. Para hindi ka mapagastos sa ospital. So, kasi talagang mahal. Tsaka kapag kayo, nag-iisip kayo ng regalo, sa mga bata, nagre-regalo para sa nanay nyo o tatay nyo, Mother's Day, Father's Day, alam nyo, bigay nyo yung regalo, blood pressure monitor. Ay, oo nga. Maganda nga. Kasi ngayon, pinipindot na lang Opo. Susuot nyo na lang, pipindutin nyo. Pwede nyo na, at least it's a way para ma-monitor yung health ng inyong parents. So, I mean, kesa bigyan nyo siya pakainin nyo ng marami, kakain. O nga, kain ng kain, nakakasama po. Bigyan nyo na lang ng gano'n. Mas magagamit po ng buong pamilya. Hindi lang ng nanay nyo, pati na rin tatay nyo, mga kapatid mo, lahat sa inyo makikinabang. Tama. So, doktora, halimbawa, Valentine's Day, bigyan mo ng pang blood pressure, diba? Pang heart.
Pagdating ng birthday niya, iregalo mo, blood chem. Opo. Pakuhanan mo ng blood chem. Yes. Para hong health package. Oo, di ba? Healthcare package. Pa-check up nyo, pagawa nyo yung blood chemistry. Tsaka nire-recommend ko ho, wag ko kayo magpapa-blood chemistry lang kung may nararamdaman. Schedule nyo ho siya. Pagawa kayo at least once a year. Pag nakita nyo, ang ganda ng report card ko, then pwede hong every year na siya. Pero kung marami yung abnormality, ayan, kailangan mas mag-monitor ng mas madalas para makuha nyo yung tinatawag naming targets, no? May mga targets ho kami. So, ibig sabihin, yung sugar should be normal, creatinine levels should also be normal. Sa cholesterol po, wag nyo hong isipin na, nasa loob naman ako ng normal. Dapat ho, ang total cholesterol is less than 200, and yung LDL, which is the bad cholesterol, should be less than 100. Ayan. Kung kayo ho ay diabetic, less than 70. Mas stricto ho. Pag diabetic kayo, mas stricto lahat ng rules. Oo, nadagdagan. Kaya kapag hypertension lang, huwag na mananawag ng diabetes. Opo. At kapag nanawag pa yan ng diabetes, susunod na dyan ang stroke, susunod na dyan ang, mahirap pa pag dialysis at heart attack. Yun, dialysis din po. So, kidney disease is also an important risk factor for stroke. So, kung meron ho kayong kidney disease talaga, namamatay ho kayo, hindi ho dahil sa kidney. Namamatay kayo dahil sa stroke at heart attack. So, halimbawa, doktora, yung may mga pumapalya ng bato, let's say, kakainom ng mga pain relievers, di ba? Yung mga herbals at kung ano-ano pa, na mag-aasawang gamot, na hindi pa nade-divorce yung gamot na yan. So, nasisira yung kanilang bato. Ibig sabihin talagang may risk factor. Opo, risk factor po yan. Kasi, kapag ho kayo ay mayroong sakit sa bato, ang nangyayari niyan is, nagiging tinatawag namin siyang pro-atherosclerotic. Ibig sabihin, yung blood vessels nyo mas tumatanda ng mas mabilis kumpara sa tao na walang sakit sa bato. Kaya, kung maiiwasan nyo na magkaroon ng sakit sa bato, mas maganda. Pareho rin ho ang risk factors niyan. Ano bang pinaka-common cause ng kidney problems? Hypertension, diabetes. Para magkakasama, nag-iikutan lang sila. Magkakarugtong po talaga sila. Parang join the club. Yes. Lahat ng organs. Bopis. Magkakasama ho sila. Kaya kapag kumain ka ng bopis, tandaan mo, lahat yon pwede ka magkaroon ng sakit. Tama. Kasi ang cholesterol nasa karne. Ang uric acid nasa mga laman loob. Siyempre, alaga namang basta lalagay mo lang yan, lalagyan mo rin ng asin. Toyo. At iba pang panimpla. Siyempre, mas masarap kumain. Maalat. May kanin ka pang madami para sarap talaga kain. Paano kung ipapares-pares mo pa siya? Ayan na. Talagang hello sa mga stroke. Opo. Hello din sa heart attack. At hello din sa pinakamahirap, kamatayan. Opo. Para silang binabantayan na ni kalawit. So, doktora, ibig sabihin, kapag na-stroke, may pag-asa pa talaga ang buhay. Ay, opo. Kaya nga ho, ang ine-emphasize namin lagi is prevention, para hindi kayo mag-stroke. Pangalawa, ngayon nga po, meron na hong mga kakayanan, no, na magamot ang stroke ng maaga at mabawasan yung damage sa brain. Alam nyo ho, naiintindihan na rin ho ng pamahalaang national yan. Kaya nga ho, meron yung tinatawag na National Stroke Policy. So, ibig sabihin, talaga ho, darating yung panahon na sana, no, lahat ng ospital ay magiging stroke ready. Pero hanggat hindi pa ho tayo nandoon sa panahon na iyon, talagang kailangan ho, mapili kayo sa pupuntahan yung ospital na kapag may simptomas kayo, saan ba ako pupunta? Not necessarily yung pinakamalapit. Pumunta ho kayo dun sa ospital na may kakayanan na para kayo ay gamutin. Ngayon, kasama na rin ho sa PhilHealth yan, no? So, sabihin, yung gagastusin ninyo para dun sa gamot na ini-inject, nababawas din ho naman siya sa PhilHealth. Minsan kasi marami nagsasabi, Dok, mahal naman ng gamot. Pero alam nyo, yung mga pasyente ko, no, na nabibigyan ng gamot, madalas ho nakakauwi na within the next 3 days. Ang iksi ng kanilang confinement period. Bilis-bilis. Kasi po, nare-reverse nga ho yung deficit. So, from 0, nabalik namin, minsan 4, minsan 5. Wow! Balik sa normal. Parang magic lang talaga. Yes, parang magic talaga. Kung kayo ho ay hindi nabigyan ng gamot, minsan ho, pag na-stroke kayo, minimum, no, 10 days ang stay nyo sa hospital.
So pag kinumpute nyo yung gastos, mas matipid pa rin. Oo, yung gamot ka lang. Yun. Pangalawa, hindi kayo disabled. Makakabalik kayo ng mas maaga sa trabaho, kaysa sa kayo ay magiging baldado. Ang pinakamalungkot pa ay maging baldado na permanente. Tapos hindi na makakapagtrabaho. Hindi nakakapagtrabaho. Yung quality of life mo nabawasan na, hindi ka makalabas-labas. Tapos, doktora, paano rehabilitation? Pareho bang may rehabilitation? Ay, syempre po, kasama po talaga ang rehabilitation sa aming kasama ng gamutan. No? So, talagang buo yan, kompleto. Prevention, acute management, and then pati recovery. Ngayon, yung recovery ho kasi, yung rehabilitation, depende ho kasi sa deficit yan. So, usually, yung mga pasyente na naabutan nga namin in time at nabigyan ng tamang gamot, mas mabilis din ho yung rehab nila kasi konti yung deficit eh. So, sabihin, halos normal na sila. So, minsan nga, sarili na lang nila eh. Sa bahay, tuturuan na lang sila mag-exercise. Opo. Pero pag mas disabled, syempre, mas matagal ang ating tinatawag na rehabilitation tsaka recovery phase. Kaya nga, we don't want that. So, as much as possible, we want to treat you the best way we can para po mas konti ang disability, mas maikli ang rehabilitation, at mas babalik kayo sa normal life at the soonest possible time. Hindi lang yun, dadagdagan ko pa, doktora. Mas konti gastos. Opo, in a way. Kasi kapag nag-rehab ka, every session mo may bayad. Opo. So, kung mas maigsi yung rehabilitation mo, mas konti babayaran mo. Tapos, ikaw na lang mag-exercise sa bahay. Pero kapag malaki damage, pinatagal ng pinatagal, ang pag-oobserba, hahaba ka sa hospital, hahaba rin yung rehabilitation mo, mas maraming damages, mas hindi ka pa pwedeng magtrabaho. Opo. So, alam na natin, ang choice nyo. Nasa sa inyo na yan. Mamili na lang kayo. Wag ho kayo mag-o-observe, ha? Wag ho kayo mag-o-observe. Madalas ho kasi, hintay ho namin mawala. Hindi ho nangyayari yun. Okay? Kailangan ho pumunta kayo sa ospital. Kung halimbawa man, na nawala, no? Pagdating nyo, wala na, okay na ako. Hindi ho ibig sabihin nun, okay na kayo. Ang tawag naman doon ay transient ischemic attack or TIA. So, kailangan bang pansinin yun? Opo. Kasi parang pinapahiwatig na nila sa inyo na magkaka-stroke ka. And totoo po yun. Pag na-TIA kayo, mas malaki ho ang risk nyo of having a stroke within the next few weeks. Kaya kailangan ho talaga ma-confine para magawa na ho lahat ng tests para ma-determine namin yung tinatawag yung risk profile. Tapos, gamutin yun, i-control siya, para hindi na ho talaga kayo mag-stroke. Ayan. Doktor, may question pa. Ito, final, kasi malapit tayo mag-end, pero ang dami-dami pang pwedeng pag-usapan tungkol sa stroke. Doktora, kasi marami ngayon ang mga medyo namamanhid, tapos yung mga BP nila matataas, nahihilo. Ito ba ay, sabi ko nga kasi ang stroke biglaan. Opo. Paano kung halimbawa ilang araw na nilang nararamdaman ito? Ito ba ay pwede pa rin maging stroke? Pwede po. Kasi ang pinakamahirap kasi is malaman, ano ba to? Hilo lang ba to? O talagang sabihin stroke nila, siya? Vertigo lang to. May pag-ganyan-ganyan pa sila eh. Well, ang vertigo ho kasi, kung kayo ay may vertigo, usually ho yan, umiikot. Tsaka mapapansin nyo, may certain positions lang na lumalabas siya. Tsaka, usually ho, yung mga pasyente na may vertigo, matagal na ho silang merong paulit-ulit na ganyang simptomas. Hindi ho katulad ng stroke. Ang stroke ho kasi, madalas, hindi lang naman ho isolated na nahihilo siya. Madalas may kasama ring problema sa balanse, tapos meron din kasamang panghihina at saka pagbulol. So, minsan ho, meron siyang tinatawag na conglomeration of symptoms. Ngayon, kung madalas na kayong may ganon, no, na simptomas, ang importante ho, pumunta kayo sa specialista. Go to a neurologist kasi mas malaki ho ang probabilidad na mabibigyan kayo ng tamang diagnosis. Tapos, mag-work up kayo kung ano talaga yung dahilan, no? Yung paulit-ulit na problema. At mawala na siya, masolusyonan. So, very important. Sa akin ho, ang importante is siguraduhin nyo. Kung baka kailangan may pagkapraning ng konti. Lalo na kung meron kayong kakaibang nararamdaman, pumunta na po kayo sa ospital. Pangalawa, wag na wag ho kayo mag-self-medicate. Minsan ho, may mga pasyente kami na ganyan, na nabubulol na, no? Taas ang BP, tinuna ng BP. Nako, nagmarunong, inom ng gamot. Doktora, pineapple juice at saka bawang. Kung ano man, no? Basta yung gusto nila, pababain yung blood pressure. Minsan po,
mas nakakasama po yan. Kasi pag biglaan ng bumaba ang blood pressure, para hong hose, no? Yung may daloy ng tubig yung hose, kung kailangan yung daloy na yun. Kung pinabagsak nyo yung blood pressure, di lalo hong hihina yung daloy. Lalo hong mawawala ng daloy ng dugo yung brain. So, very important na huwag ho kayong mag-self-medicate. Pumunta na lang ho kayo doon sa tamang ospital. Tama. Ayan, napakagandang mensahe, Doktora. Pumunta sa ospital, again, be fast. Sa isang Stroke Ready Hospital. Ayan, maraming salamat po, Doktora. Thank you, Glenna. Thank you. Ayan, isang makabuluhan na naman na topic about stroke. So, ang inyong buhay ay nasa sa inyo na rin kung anong pipiliin nyo. Normal, hemorrhagic, o ischemic. Bahala kayo. Dahil ang choice naman, di namin kayo mapipigilan kumain. Kami ay nagpapaalala lamang at pwede kaming maggamot. Ayan po, kaya ating pong bantayan ang ating kalusugan upang ang sakit ay maiwasan.